Yun, may usap-usapan ngayon na papalitan daw si Romualdez. Ako, alam ko naman na papalitan niya ni Bongbong Marcos kasi hindi sinabi ko na nung pa na later on papalitan niya yung si Romualdez kasi nga hindi niya na kayang kontrolin yung wala na silang mai-divert na issue para pagtakpan yung pagnanakaw nitong kanyang pisan at ng mga taga-kongreso, no? Hindi nga natin alam kung kasabwat siya rito, ano ba, pero ako ang sinasabi ko dito, maaaring ito ay palitan or ano, pero sabi ko nga sa inyo, si Bongbong Marcos, pag nagagalit yung tao, halimbawa katulad nun sa smuggling ng bigas, no? Nagalit, pumutok yung issue, ang ginawa niya, nung SONA, sabi niya, your day are number, pakukulong niya, bla bla bla. Tapos itong sumunod na pumutok yung flood control, ang ginawa niya, nag-imbestiga siya, pero hindi kinagat ng tao kasi sobrang maraming lumitaw na talagang kumbaga grabe, no? Halimbawa, katulad nung Ghost Project at ang pinakamasakit nito, nung lumabas itong si Diskaya at ang itinuturo dito na di umano ay mastermind ay si Saldico at si Romualdez. So, paano niya ngayon ito, kasi ang mangyayari dito kapag hindi niya tinanggal itong si Romualdez, siya yung sisingilin ng taong bayan. Sabi ko nga dati na, gusto mo bang masakripisyo yung pagiging presidente mo kung ang ano mo dito ay kukup-kupin mo pa rin itong kawalanghyan, itong pisan mo. Siyempre, ikaw yung babalingan ng tao kasi hindi mo matanggal-tanggal. So, most probably tatanggalin niya ito at papalitan din ng kaalyado. Yun ang masakit dito. Ang ipapalit niya rito ay siguradong kaalyado rin niya na shadow speaker ang mangyayari dyan. Ako, maniniwala lang ako dyan kung ang ipapalit niya dyan ay talagang yung hindi naman pro Duterte o hindi pro ano, yung talagang pro Pilipino. Hindi naman kailangan pro Duterte ang ipalit mo dyan. Kailangan pumalit kasi dyan ay yung talagang para sa taong bayan, hindi yung para sa, kasi kung ang lalabas niyan ililigtas lang ni Bongbong Marcos yung kanyang pisan at yung kanyang sarili para siyempre nakita niyo naman yung mga rally at September 21 ay may rally uli. Medyo lumalakas yung panawagan kaya sa ayaw niya at sa gusto, kailangan niyang isakripisyo itong kanyang pisan. Kaya nga siguro mag-uusap sila. Ito, pakinggan niyo kung ano sabi. Cheryl, bandang 3:30 nga ngayong hapon ay natapos na agad ang sesyon ng Kamara. Kapansin-pansin din na sa pagbubukas pa lang ng sesyon, hindi pa man nailalagay yung mails, ilang segundo lang biglang nag-suspend. Hindi nga umabot ang 2 minuto yung buong sesyon. Di tuloy maiwasan yung ugong-ugong ng pagpapalit liderato dito sa Kamara. At isa nga sa matunog na lumulutang na pangalan ay si Deputy Speaker at Isabela 6th District Representative Faustino Boji D. III. Ito si Boji D, nakasama ko nung araw to sa Isabela, binata pa ito. 1986 yata, no? Ngayon na lahi nandito, political kingpin yan sa Isabela, no? Mga kapatid niyan sila Junior D, Cesar D. Ngayon mukhang wala hindi natin alam, pero ito'y pag ito ang ipinalit nila it confirm na
gusto lang nilang pakalmahin yung tao na kunyari ay tinanggal nila si si speaker, pero sila rin yan, no? Ilang araw nang umiikot ang usap-usapan na papalitan o magbibitiw bilang House Speaker si late Representative Martin Romualdez. Ayon sa source ng News 5, nagtungo si Romualdez sa Malacanang. Magpupulong daw sila ng kanyang pinsan na si Pangulong Bongbong Marcos. Hindi malinaw kung tungkol saan ang pag-uusapan o kung sino ang nagpatawag ng meeting. Pero hanggang ngayon, tikom ang bibig ng palasyo at ng speaker. Co-equal branch ng Malacanang ang House of Representatives. Wala ring kapangyarihan ng Pangulo na... Kayo naman niluloko niyo yung sarili niyo. Anong walang kapangyarihan ng... Sinasabi ko na nga sa inyo, that is unwritten rule na kailangan ang magiging speaker. Kung ayaw ng presidente, hindi ka magiging speaker. Pag gusto ka ng presidente, magiging speaker ka. So basically, ang pag-uusapan lang nila dito, kung sino yung ipapalit, no? Kung sino yung sila rin ang magko-control. Ako sinasabi ko dito, dapat dito yung malayang speaker ang ilagay nila dito, hindi yung galing din sa kapartito niya, ay lumulutang sila. Ano pangalan nito? Yung si Suarez, si D, mga kaalyado mo rin. Imbestigahan mo ba naman yung mga, alam mo, yung gagawin nila na yan, kung ang ilalagay nyo lang din yung mga, may mga bahid ng korupsyon, alam ka namang imbestigahan nyo si Romualdez. So, yung pagpapalit na gagawin nyo, kung ang ipapalit nyo dyan ay halimbawa, ang dapat mapalit dyan ay si Toby Chanco o kaya si Albi Benitez, may kredibilidad pa. Pero kung ang ipapalit nyo dyan ay yan ding ano nyo, ang ginagawa nyo lang is to pacify, to satisfy yung mga tao na nandyan sa nagrarally at sasabihin nyo na pinalitan na wala ka nagrarally pa kayo, ano pang gusto nyong gawin. Ang sinasabi namin dito, yung dapat panagutin nyo yung mga magnanakaw na kongresista na binabanggit diyan ng kontraktor ng si Diskaya, kasi hindi naman babanggitin ni Diskaya yun ng wala siyang knowledge, no, walang kaalaman at hindi totoo, kasi para idawit mo yung isang kongresista sa nakawan, medyo mabigat yun. Walang gagawa no kapag hindi totoo, di ba? Kaya medyo nayanig sila rito at ako, ang tingin ko rin dito, darating, sabi ko nga, ito si Soto, mapapalitan din ito. Mapapalitan din ito kasi galit na yung tao So sabi ko nga sa inyo, ang kinakatakutan lang ng mga politikong ito o ng presidente ay ang taong bayan at ang mga sundalo. Kaya lang, yung mga sundalo, professional daw sila hanggang ngayon. Kita nyo, nung nagwala yung mga tao, medyo isipin mo, nag-iisip na silang palitan si Romualdez. Sinasabi ko na walang makakaresolba ng problema natin kung hindi tayong mga Pilipino, kayo na nandiyan sa Pilipinas. Kasi kayo lang yung pwede na gumawa ng paraan para yung mga magnanakaw na yun ay mahinto. Kasi kung dadaanin nyo lang yun sa mga social media, sabi ko nga nung una pa lang, kahit magdadakdak tayo ng magdadakdak dito, mamamalat na tayo, hindi tayo papakinggan ng mga yan. Pagtatawanan lang tayo niyan, at unless pupunta kayo sa karsada at pakikita nyo, nagalit kayo, which is yun nga yung nangyayari ngayon. Kaya nakita mo, nagkaroon sila ng pag-iisip na kunyari ay papalitan. Di natin alam kung ano yung kanilang estratehiya dito. Pero definitely, yung ginagawa nila ngayon is to pacify the galit ng mga tao laban dito sa mga kongresistang ito, dahil sa mga, kita nyo lumulutang mga bumabaha, yung iba nga nakabangka na, tapos talagang galit yung tao at kapag hindi ito ginawa ng paraan ni Bongbong Marcos at hindi niya pinakalma itong mga taong ito, madadamay siya rito.
madadamay siya rito kasi siya yung tatargetin ng taong bayan dito. Kung hindi mo kayang tanggalin si Romualdez, para matanggal si Romualdez, tatanggalin ka ng taong bayan dyan. Kaya nga mamimili ka, you or yung pisan mo. Kasi kung matatanggal ka rin, mawawala rin si Romualdez. So, better yet na tanggalin mo na si Romualdez, at least nandiyan ka pa rin. Ang tanong dito, kung mapalitan si Romualdez, sino ang kapalit? Hindi pa rin dapat pa rin magbantay tayo kung sino yung ipapalit dito sa kay Romualdez. Ako, para sa akin, ang dapat mapalit diyan yung isang Toby Chanco at isang Albi Benitez para hindi naman kailangan sa bagay, wala namang kakampi si Presidente Duterte diyan, kundi ilan-ilan lang. Yun lang ang kakampihan, yung taong bayan, hindi si Romualdez at saka yung mga kasamahan niya magnanakaw. Halimbawa, katulad ni Toby Chanco, wala naman siyang corruption issue dyan. Yan ang dapat na inilalagay na Speaker of the House, hindi yung Suarez, si Boji, anak ng kamoting kahoy. Parang kung kilala niyo yung mga di sa Isabela, talaga namang baka hindi niyo isipin ilagay dyan yan. Mga political warlord dyan. Galing ako dyan sa Isabela tingnan natin kung anong gagawin nito si Bongbong Marcos. Ako, sabi ko nga, hindi sapat yung magpalit ka ng lulukohin mo na naman kami. Huwag na kayong pumayag ng ganyan na ang ilalagay lang nila ay yung kakampirin nila to pacify o para pakalmahin yung mga nagrarally ngayon. Total, nandiyan na kayo, dire-diretso yun na. Yan yung mas mabisa, yung magpunta kayo sa kalye at gamitan nyo ng social media, pero at least nagpupunta kayo sa kalye. Mamaya sasabi, bakit ikaw, Spencer, daldal ka ng siyempre, wala naman ako dyan Pero ako, naniniwala ako na hindi natin mababago itong gobyerno natin kung puro sa social media lang. Kailangan social media and action. Ganun yun. At tingnan natin bukas kung mapapalitan nga o hindi. Pero ako tingin ko talagang mapapalitan ito. Parang magiging shadow speaker ito di ba? Kasi pag natanggal si Romualdez dito, tapos na yung political career niya maiiba na yung takbo ng kasi kung ikaw ba naman mag-speaker, siyempre kahit nakakaano mo yan, medyo magpapakaano ka rin, di ba? Medyo ma-out of place na talaga ito si Romualdez. Kung ang ilalagay niya dyan ay yung talagang katulad nila Toby Chanco at Albi Benitez. Pero pag yun lang mga tingnan natin.